Good evening, brilliant people. This is Trevor Bergazzi, and welcome to Trevor Talks. Tonight, I just want to share my realization para sa araw na ito kasi ganito yung naiisip ko ngayon eh. Like, after a long day, meron akong naiisip na I just want to share to all of you na pwede nyo mapulutan talaga ng aral at the end of the day. Para ito sa lahat ng mga OFW, wherever you are in the world. Kasi same lang naman tayo ng sitwasyon eh. I just wanna share na huwag kayong maging masyadong mabuti. Huwag kayong masyadong mapagbigay. Huwag kayong masyadong, alam mo yun, yung ibubuhos mo na lahat. Kasi may mga OFWs na ganun sila eh. Like kahit pinakahuli na nila for the sake of the family back in the Philippines or kung sino yung makakilala natin na humihingi ng tulong, alam mo yung heart natin, gusto nating tumulong talaga. Kasi ganun naman talaga yung mga Filipino eh. Or mga breadwinner in general. Ganun yung konsepto natin sa mga breadwinner dyan, yung happiness natin ang tumulong at magpaligaya ng ating mga kapamilya. Makarelate kayo sa isi-share ko ngayon. Kasi ganun yung naramdaman ko. Like, I wanna share. Pag may nangangailangan ng tulong, gusto kong tumulong. Pero, umabot ako sa punto, mga my dear, na parang naisip ko, bakit lahat sila kaya kong pagbigyan, lahat ng mga tao kaya kong isolve or isave, almost all of them, hindi naman lahat, almost all of them kaya ko silang proteksyonan, kaya ko silang isave kapag nangailangan sila ng tulong. Pero bakit yung sarili ko parang hindi ko na natutulungan? Na-experience niyo ba yung ganong moment, mga my dear? Hindi ganon, hindi ganon kalala yung sitwasyon ko ha, kasi hindi naman ganun yung family ko eh. Pero ang dami kong nakikita na mga videos ngayon, mga OFWs na umiiyak sila kasi after many years of working in another country, wala silang guts na itigil ito. Alam mo yung gusto ko nang umuwi, pagod na ako. Pero ang iniisip pa rin ni OFW, paano ako magsusurvive in the Philippines? Parang ganun yung konsepto. So, kung titingnan natin, hanggang kailan po kayo ganyan? Kasi nasa atin yun eh kung paano natin itigil. The last time nakipag-usap ako sa aking friend, nahihirapan din siya kung paano ito i-explain sa kanyang family. Kasi dapat po maintindihan ito ng inyong kapamilya. Andito po kayo, nakipagsapalaran, nakikipaglaban sa buhay, hindi para bitbitin ang lahat ng problema sa Philippines. Kasi meron ka ding problema, kaya ka nga andito, di ba? Kasi you wanna solve your problem. Now, kung hindi ka pa tapos sa problema mo, kung hindi ka pa tapos sa goal mo talaga, wag ka munang kumuha ng ibang problema. Kasi at the end of the day, mga my dear, whether you like it or not, gigising kayo sa umaga, 10 taon na kayo in another country, wala pa rin po kayong nararating. Kasi bigay kayo ng bigay. Hindi po masama ang maging mabuting tao, hindi mo po masama ang mapagbigay tayo sa ating kapwa, especially sa nangangailangan. Pero bago niyo po gawin yan, pag-isipan niyong mabuti. Kasi ugali din po ito ng mga Filipino na once po na pagbigyan niyo sila, okay? For example, humingi sila ng tulong sa'yo. Now, kasi ang dali-dali mong lapitan, every time na magkaroon sila ng problem, they're going to call your attention. Alam mo yon, yung problema na lahat-lahat ng problema nila sa Philippines, iaasa nila sa'yo. Pero ikaw na nasa ibang bansa, never ever mong makukuha ang tulong nino man ng mga taong kilala mo back in the Philippines. Kaya maging wise kayo. Be wise sa inyong mga desisyon sa buhay. Kasi ang goal natin dito, hindi tayo uuwing walang-wala. Naiintindihan niyo ako? Kasi ano eh, parang mabubulag tayo sa katotohanan. Yung pinakauna nating journey dito parang because we have a lot of money, malaki yung compensation natin, tapos parang feeling natin hindi tayo nauubusan kasi ganun talaga yung buhay dito sa ibang country. But what if, okay, what if yung pinagtatrabahuan mo ngayon, yung company kung saan ka nagtatrabaho, magsarado yan? Okay? What if kung saan ka na bansa nagtatrabaho, merong isang sakuna na pwedeng mangyari, tas hindi na sila makakapag-renew ng contract mo, saan ka ngayon pupulutin? Ano ang gagawin mo sa buhay mo? 'Di ba? Kayong mga OFWs na andito ngayon sa ibang bansa, ano yung
security ninyo sa inyong mga sarili when it comes to the financial status of your life. Handa pa kayo, if ever, na may mangyari? Karamihan sa ating mga OFWs, hindi sila ready. Kasi all out kasi ang mga OFWs eh. Lahat ng meron sila, they wanna give it all. To some extent, na pag sila na po yung nangailangan, if they encounter a problem, ang hirap-hirap po nila itong masolusyonan. Kaya sa lahat po ng mga gustong sumubok at maging one of us in the future, sa mga gusto pong maging OFW in the future, pag-isipan niyo pong mabuti. Dapat kontrolado niyo po yung pera ninyo. Alam ninyo kung saan po ito napupunta. Dapat nata-track niyo po ang flow ng inyong income. Kasi kapag dumating ang araw, mga unpredictable na mga moment na bigla-bigla ka na lang pahihirapan ng katrabaho mo. Bigla-bigla ka na lang gigipitin ng employer mo kasi nga pala gusto ka na nilang umalis. Pero they cannot tell you directly. So through action, pahihirapan ka nila until such time na ikaw mismo ang mag-give up. Okay? Now, how are you going to do that kung wala kang enough na kakayanan para mag-settle back in the Philippines? On the other side of the corner, gusto ko ring ibahagi sa inyo na whether meron kayong perang malaki or wala, kung hindi na po kaya ng inyong katawan, kung nahihirapan na po kayo, you have to decide. Again and again, lagi kong sinasabi, mahirap man ang buhay sa Philippines, but put it in your mind, meron pa rin pong buhay sa Philippines. Kaya pa rin po nating mag-survive sa sarili nating bansa. Yun nga lang, hindi ganun kadali ang buhay. Matatagalan ka kung meron kang mga pangarap. It takes time for you to recover kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. Pero you have to believe na kahit sa Pilipinas lang po tayo, pwede po tayong umangat sa buhay. Kaya kung nahihirapan na po kayo in another country, pag-isipan niyo po. You have to decide. Think about yourself. Unahin mo yung sarili mo. Kung pagod ka na, kung lungkot na lungkot ka na sa ibang country, kung hirap na hirap ka na sa sitwasyon mo ngayon, pag-isipan mong mabuti. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. We only have one life to live. Dapat alam mo kung paano i-prioritize yung sarili mo. Lagi ko nga pinapaalala ito sa lahat ng mga kaibigan ko na bago tayo magsakripisyo para sa ibang tao, dapat inalagaan natin yung ating sarili. Nalulungkot ako pag nakikita ko yung isang tao na ano yung alam mo yung gulong-gulo yung mukha niya, hindi niya naalagaan yung sarili niya kasi lahat ng mga pinagpapaguran niya, binibigay niya sa ibang tao, sa kanyang kapamilya. I'm not saying na it's wrong, pero ang gusto ko kasi bilang isang tao, bago tayo magbigay, bago tayo mag-share sa ibang tao, dapat inalagaan muna natin ang sarili natin, 'di ba? Kaya kung meron kang maraming pera ngayon, you're working in another country, dapat you have to control your money properly para anytime na may mangyari sa'yo here, may ma-encounter kang hindi maayos at hindi maganda, you are free to leave and to go out. Alam mo yun, meron kang karapatan na umalis at itigil, ihinto ang sitwasyon na ito because you know in yourself that you can survive even if isang taon kang walang trabaho. Parang ganun yung mindset, 'di ba? So alagaan niyo po yung inyong pera kasi pinaghirapan niyo po 'yan. Bilang isang OFW, alam ko kung gaano kahirap kitain ang pera dito. Kaya dapat marunong tayong kontrolin 'yan na at the end of the day kung ano man yung ma-encounter natin along the way, meron tayong panlaban sa sitwasyon. Naintindihan? So that would be all for tonight. See you again tomorrow for another sharing. Bye bye.